Financial IQ number 2. Bigyan mo ng proteksyon ang iyong pera. Dito madalas nabibigo ang mga taong malaki ang income. Pagkatapos nilang kitain ng pera, hindi nila ito nabibigyan ng proteksyon para mananatili ito sa kanilang mga kamay. Kaya madalas na naririnig mo ang istorya ng isang tao na may malaking income pero malaki rin ang expenses. Meron silang high financial IQ number 1 dahil meron silang income na malaki. Pero mababa ang kanilang financial IQ number 2 dahil pagkatapos nilang kitain ng pera, hinahayaan lang nila na mapunta ito sa ibang mga kamay. Kung ang sukatan sa financial IQ number 1 ay pera na iyong kinikita o gross income, ang sukatan naman sa financial IQ number 2 ay percentages. Halimbawa, kung ang isang doktor at negosyante ay parehong kumikita ng 200,000 pesos buwan-buwan, tapos ang doktor ay merong 45% tax ng kanyang income habang ang negosyante ay walang tax na binabayaran. Merong mas mataas na financial IQ number 2 ang isang negosyante dahil buong-buo ang halaga na kanyang natatanggap. Pero aside sa tax, meron pang ibang mga factor na umaanay ng ating pera. Gaya ng isang magsasaka, kung siya ay magtatanim, maghihintay siya ng ilang buwan bago siya may aanihin. At sa mga buwan na yon, nandoon din ang mga kaaway na sumisira ng kanyang mga pananim, daga, insekto, ibon, o di kaya bagyo. Ang proseso ng pagtatanim ng isang magsasaka ay maihahalin tulad din natin kung paano tayo kumikita ng pera dahil meron din itong mga kaaway. Nabanggit ni Robert Kiyosaki na merong 7 kaaway ang ating pera o narito ang bureaucrats. Alam nating lahat na humihingi talaga ang gobyerno ng small percentage ng ating income sa paraan ng taxes upang ibigay ito sa mga bureaucrats. Ang problema ng mga bureaucrats ay wala silang alam kung paano kumita ng pera dahil ang gawain lang nila ay gumastos. Kaya ang kahirapan at problema ng isang bansa ay hindi nalulutas. At kung hindi nila nalulutas ang mga problema, gagawa uli sila ng ibang anyo ng tax at bibigyan ito ng ibang pangalan. Kaya habang tumatagal, patong-patong din ang tax na ating binabayaran at mas lalong tumataas ang kaltas ng income ng mga tao. Pangalawang kaaway ay bankers. Nabanggit ko sa aming previous video kung bakit ang pag-iipon ng pera ay hindi magpapayaman sa iyo dahil ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng ating pera. I encourage you na panoorin mo ang video na yon. Pangatlong kaaway naman ay brokers. Sa mundo ng pera, merong brokers sa stocks, bonds, real estate, insurance, businesses, at iba pa. Ang broker ay katulad ng isang salesperson. Nagbibigay sila ng advice kung ano ang maganda na stocks, bonds, o insurance ang dapat mong bilhin. Pero ito ay isa sa mga problema ngayon. Maraming mga tao na kumukuha ng advice galing sa mga salesperson at hindi sa mga tunay na mayayaman. Pang-apat na kaaway ay businesses. Merong mga businesses na nagbibenta ng mga produkto na nagpapahirap sa iyo. Isipin mo na lang yung produkto na nabili mo ng mahal, pero maliit lang ang value na nabibigay sa iyo. O siguro hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nagagamit. Pang-limang kaaway ay brides and beaux. Ito yung mga tao na pinapakasalan ng pera. Kung marami kang pera, mamahalin ka ng mga taong to. Kaya pag hindi ka mag-iingat, malamang ay gagawin ka rin nilang biktima. Isang halimbawa na rito ay ang kaso ng miyembro ng sikat na bandang The Beatles na si Paul McCartney. Noong panahon na nag-divorce sila ng kanyang asawa, sinuko niya ang 50% ng kanyang ari-arian na merong halagang mahigit kumulang $1 billion. Mataas ang kanyang financial IQ number 1 dahil malaki ang kinikita niyang pera sa music industry pero talo pa rin siya pagdating sa financial IQ number 2. Pang-anim na kaaway ng ating pera ay brothers-in-law. Ito yung kumo na napapanood mo sa pelikula na pag malapit nang mamatay ang isang mayaman na tao, nagdaratingan yung kanyang mga relatives at humihingi ng pamana. Careful ka rin dito. At ang huli at kapitong kaaway ng ating pera ay barristers. Ito naman yung mga tao na ginagamit ang kaalaman ng law, gaya na lang ng isang customer na nagsampa ng kaso sa McDonald's dahil sobrang init daw ng kanilang kape. Ito yung mga unsatisfied customers at gumagamit ng court system para kukunin yung pera mo. So 7 mga kaaway ng ating pera, alin sa mga ito ang merong malaking impact sa iyo? Magbigay ka ng comment sa ibaba.